その目的はですね、私たちがどのようにしてイエス様に出会うか、それを私たちが聖書を通して学ぶためです。So yung purpose doon is ano bang dapat natin gawin kapag nakaharap natin yung ating Panginoong Jesus. Kaya nga po ginagamit natin mga istorya na ito o ang Bible na ito para matutunan at may apply natin sa ating sarili. いろんな人たちが聖書を見るとイエス様と出会っています。So, of course, may mga tao na iba't iba rin ang kanilang encounter sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. 出会い方は様々です。 So, iba't iba po ang pamamaraan ng ating encounter sa ating Panginoong Jesus. そして様々な人が様々な反応をしています。 Then, iba't iba rin ang mga reaksyon o response ng mga tao na nagkaroon ng encounter sa ating Panginoong Jesus. だけどそのことを通して自分自身がどのようにイエス様と出会うか、そしてどのようにイエス様を知るか、私たちは聖書から学ぶことができます。 However, ang napakahalaga ay yung sa atin. Paano ba natin nakaharap ating Panginoon? Paano maging response natin? So, kinakailangan natin matutunan ito nga po. Kaya pinag-aaralan natin kung ano yung sulat sa Biblia para may apply natin sa ating sarili. どうぞね、今日もね、聖書を通して、自分自身のこととして、この御言葉を聞いてもらいたいと思います。 Kaya today, yung ating pag-aaralan, nawa ito'y maging daan din upang ito'y magampanan natin, magamit natin sa pag-respond sa ating Panginoong Jesus. 今日のタイトルは心を満たす水 So とい the うタイト title ルで of our 話しますけ message ど、 today is yung The Water That Fills Our Heart. 今日イエス様と出会った人はサマリアの女と呼ばれる。 So today, ang pag-usapan natin is yung tao na nagka-encounter. Ito po yung Samaritan woman. ね、この間はヨハネの3章からニコデモの話をしました。 So last week, pinag-aralan po natin si Nicodemo doon sa John chapter 3, yung buhay ni Nicodemo. ね、ニコデモあんまりそんな有名じゃないですけど、 So titignan natin ang buhay ni Nicodemo, parang hindi siya ganun kakilala o famous. ね、皆さんよく先週のお話を聞いて分かったでしょうか。 So, naintindihan ba ninyo nung marinig nyo yung mensahe ni Pastor Chin last week? ね、メッセージを終わった後ね、サミはなんとニコデモが聖書の中で一番好きだと言って私は驚きました。 So, sabi nga ni Sammy, after nung message, parang di nila tandaan kung ano yung message, pero alam niya at nagustuhan niya si Nicodemo. 彼はですね、本当にお金持ちで地位も名誉もありました。 Kasi kung titignan natin ang buhay ni Nicodemo, famous guy siya, mayaman siya, at kung titignan na meron siyang karangalan na respeto sa kanyang lugar. ね、ユダヤのリーダー、ね、イスラエルのリーダーであり、聖書を教える学者であり、そして国会議員でした。 Dahil isa siya sa leader na nire-respeto ng mga Israelita, tapos sabihin na natin, isa sa mga leader o senador, political leader na siyang namumuro sa kanilang bayan. そしてですね、それだけじゃない、ね、パリサイ人の中ではね、性格悪い人多かったですね、頭が良くてね。だけど彼はね、性格が良くて道徳的で、本当にいい人でした。 Dahil kung titignan natin, hindi lamang yun, kundi isa sa membro ng mga Pariseo, na sabihin na natin mga Pariseo masama, pero isa sa Pariseo na mayroong magandang kalooban, isang mabuting tao. それを自分に当てはめるね、いうことなかなかできないんですけど、一人だけいました、ここに。 Ngayon, kung i-apply natin sa ating sarili, parang hindi yan mag-synchronize o mag-fit sa ating pag-ugali, pero kay Sammy, merong isa na para sa kanya i-fit para sa kanya. Kasi kung titignan, parang siya daw si Nicodemo. So, in the future, titignan natin maging buhay ni Sammy kung talaga magiging buhay ni Nicodemo, maging isa siya sa leader o political leader ng Japan. だけど今日のね、サマリアの女はですね、聖書の中でね、名前も出てこない人。 But today, yung pag-uusapan natin regarding sa Samaritan woman, hindi binanggit yung pangalan ng babaeng ito. ね、このヨハネの4章に中書いてるのに全然名前も出てきません。 Kung basahin natin yung John chapter 4, wala pong pangalan na nabanggit para sa babaeng ito. そしておそらくね、財産もない、名誉もない、ね、もうきっと貧しい人だったと思う。 Then probably mahirap na tao ang babaeng ito dahil wala man na siyang pangalan, maray, wala siyang property, o wala siyang karangalan sa lugar na kanyang tinatitirahan. そしてね、たくさんの罪を犯してました。 Then marahil siya ay napakaraming kasalanan na gawa. そして本当に孤独で寂しくて友達も誰もいませんでした。 Then titignan natin ang buhay, siya ay namumuhay na nag-iisa, ano ba't wala siyang mga kaibigan na nakapaligid sa kanya. ニコデモとは全く真逆の反対の人です。 So this is opposite kung ikukumpara natin sa buhay ni Nicodemo. 皆さん愛を伝える5つの方法という本があるんですけど、 So meron isang libro na kung saan is merong 5 ways kung paano natin ay hahayag yung pag-ibig. Nabasa niyo ba yun, yung libro niyo? 読んだこともある方もいるかもしれない。 Is there any person na nakabasa ng libro yun? 5 ways kung paano mo ihahayag ang iyong 何年か pag-ibig. 前にね、タッキーがメッセージした時にその5つのね言語
愛の言語について話してくれた。 So I think siguro mga 1 year ago, naalala ko si Taki, nag-share noon at naipahayag niya yung expression, 5 way kung paano may express yung pag-ibig. まあ素晴らしい本なので後で、もし機会があったらよ。 So this is an excellent book. So kung meron kayong time, pwede yung basahin yung libro ito. その中でですね、ある精神学者の人がこのように話しています。 So meron dito na nagsalita, isang scholar na nagsalita ng ganito. 人の心の中には本質的にね、愛されたいというね、欲求が生まれつきあるそうです。 So ito nabanggit niya sa kanya architectural na ang tao mula sa kanyang kapanganakan ay merong puwang na kung saan gustong-gusto siyang mahalin ng kahit sino pa man. どんな人でもですね、誰かに愛されないと生きていけないというそのね、基本的な欲求を必ず持っている。 Ito yung sinasabi niya na merong desire, sabi natin essential desire, ang puso ng tao na kung saan yung taong yun is naghahanap talaga lagi ng taong sa kanya ay magmamahal. そしてその精神学者はですね、その感情をタンクに例えてるんですね。心の中にある、ね、感情のタンクがあるんだと。 Then yung scholar na ito, sinasabi niya na yung puso ng tao is parang isang tangke, isang tank. Alam niyo yung tank, di ba? Isang tangke. それをね、この精神学者はラブタンクと呼んで、愛のタンク。 So ang tawag po niya sa tank na yun is yun yung love tank o yung tank ng pag-ibig, o tangke ng pag-ibig. もし子供の時に、ね、その愛情のタンクがしっかりと満たされていると、その子供は感情的にも社会的にもしっかりと成長していくそうです。 Dahil sinasabi niya na yung bata, kapag kasi pinalaki na puno lagi ng pag-ibig yung tangke niya na yun, pagdating niya sa eksaktong lugar, mapapakita niya sa kanyang susyudad na kinalaligyan at siya rin mismo may papakita sa kanyang buhay yung pag-ibig. しかし、この、ね、もともと持っている愛情のタンクが、ね、いつも満たされないで乾いている空っぽだと、さまざまな問題を人生に引き起こしていくそうです。 However, yung bata na pinalaki na laging hindi satisfied o hindi puno ng pag-ibig yung tangke niya na yun, sa kanyang paglaki, mai-express sa kanyang buhay, nandun po yung laging problema o iba't ibang masamang karakter na nakikita sa bata. それは大人になっても変わりません。 So, walang pagbabago kahit na yung tao ay tumanda o magkaedad pa. 人生でさまざまな問題が起こりますけれども、その多くはですね、心から引き起こされていく問題です。 Sa buhay ng tao, bata man o matanda, iba't ibang problema, iba't ibang bagay ang nangyayari, pero lahat nagsisimula ito sa puso ng tao. そしてこの精神学者は、人は生きていく限り誰かに愛される必要があるんだ。 So, sinasabi ng scholar sa kanyang salita na ang tao hanggat nabubuhay, hinahangad ng tao ito na siya ay mahalin ng kahit sino man. このサマリアの女はですね、もう言ってみればその心のタンクが空っぽの状態です。 So, yung Samaritan woman na sinasabi, ganun din po. Makikita natin, sabihin natin ang kanyang tangke sa kanyang puso is empty. イエス様はそのサマリアの女にわざわざ会うために、ね、ユダヤからガリラヤに旅をするときにサマリアに遠回りをして会いに行っている。 So, ang ginawa nating Panginoon para makatagpo niya ang babae ito mula sa Israel, dinaanan niya itong Samarian town para 一箇所、じゃあここをみんなで読んでみましょう。ヨハネの4章の5節から7節。 Basahin po natin yung talatang ito sa John 4:5-7. ワン、ツー、スリー。それで主はヤコブがその子をヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸がある。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられる。時は6時頃である。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。この女はですね、ここに6時頃井戸に水を汲みに来たと書いてますけれども、これはユダヤ時間であって、今の時間でいうと昼の12時です。 So, titignan natin dito yung 6th hour, sabihin natin alas 6 dito, in Israel during that time, alas 12 po yun ng tanghali, ibig sabihin katanghali ang tapat. 普通ですね、イスラエルのようなね、砂漠の地帯というのはものすごい日中暑いので、ね、もう日がもうまだ涼しい、ね、朝早くか夜遅くに井戸に水を女性たちが井戸に水を汲みに来ます。 So, alam natin na Israel ay located doon sa disyerto na kung saan mainit yung lugar. So, normally po yung mga tao, pag umiigib sila ng tubig, yun po medyo malamig o hindi pa mainit na oras. ね、もう重いね、タンクをね、桶を抱えて、そして水を汲むね、重労働の仕事ですが、時間がかかりますから、女性たちがそこにいっぱい町中の女性が集まって、まさしく井戸端会議ですね。そこがもう女性のコミュニティになる場所でした。 So
So, kung titignan natin yung buhay ng Israelita, araw-araw, ginagawa ng mga babae, dala-dala nila yung jar, yung manga sa kanyang balikat, binubuhat nila ito para pumunta doon sa balon. Yung balon na kung saan marami ding mga babae na umiigib. Sabi natin ito yung community ng mga babae na kung saan ay nag-iigib ng tubig. しかしなぜこの女がね、そんな暑い、一番暑い時にね、もう火にもう刺されながらね、井戸に水を汲みに来てたんでしょう。 So, bakit itong Samaritan woman ay pinili niya yung tanghaling tapat para umigib ng tubig? Samantalang ito'y napakainit na oras para umigib. それは誰とも会わないようにするためです。 So, ang purpose nito, parang wala siyang makatagpo kung makita ang tao dun sa lugar na yun. でこの女性はですね、今まで5回も結婚して5回とも離婚し、今は、ね、違う男性とただ同棲をしていました。 So, the Samaritan woman is 5 times na po siya na nagkaroon ng kanyang asawa. At yung kanyang huli ngayon na kanyang kinakasama, hindi rin po niya asawa. 今の時代でも後ろ指を刺されるようなね、ライフスタイルだったのに、これ2000年前のユダヤですから、まあ、サマリアね、イスラエルですから、もうどれほど人々に批判され、非難され、裁かれ、生きていたか分かりません。 So, ngayon ko ikumpara sa mundo natin, medyo hindi siguro mapapansin. Pero at that time, 2,000 years ago, yung time ng mga Israelita, siguro ganun sila ka-stricto, kaya yung criticism, lahat siguro ng pag-alipusta sa babae ito ay naranasan niya. もう彼女はですね、もういろんな人たちに愛を求めたんだけれども、全然心が満たされず、そして心が乾き、そして人を大好きな人なのに、結局は人目を避けて生きるようになっていました。 So, nangyari marahil yung babae ito, hinahangad niya na mahalin siya ng sino pa man. Ngunit kahit anong gawin pa niya, hindi talaga niya napupuno yung kanyang puso ng pag-ibig. Bagkus, meron man siya matagpuan na isang lalaki, iiwanan na naman siya at maghanap na naman siya ng panibago. 人から批判されて裁かれるぐらいだったら、ね、自分はもう暑い日中の下で、ね、井戸で水を汲む方が良かったんですよ So, since ganun na ang natanim sa kanyang isipan na lagi man lang siya inalipusta, uwi na pa siya tinaapi ng mga tao, mas pinili pa niya na kahit katanghali ang tapat, kainitan ng araw, saka siya umigib ng tubig. 皆さんよくね、ちょっと目をつぶってね、イマジネーションを働かして、その井戸に水を汲みに来てる、ね、女性の姿をね、ちょっと想像してみてください。 So, ganito gawin natin. Pikit niyo yung mata, i-imagine natin na yung isang babae pumunta sa balon sa kainitan ng araw na umiigib ng tubig dun sa balon na yon. このような井戸にね、もう砂漠のね、暑い真ん中でね、井戸に水を汲みに来てる。 So, imagine natin na yung babae pupunta rin sa kainitan o katanghali ang tapat sa gitna ng desyerto para lang kumuha ng tubig. 何度も何度も桶を井戸の中に投げてはそこで水を汲んで、もう汗だくになって、もう暑い中我慢して汲んでました。 So siguro ginagawa ng babae nito, yung sabi natin yung tabo na inihulog niya sa balon para kumuha ng tubig, hinihila niya paulit-ulit siguro yung para lang mapuno yung lalagyan ng kanyang dala. この女性の姿はですね、彼女の心の中を心の状態を表していると思います。 Yung image na sinasabi dito sa babae ito, ito po yung expression na kung saan, kung ano ang laman ng kanyang puso. このスカルの井戸というね、スカルという名前の意味はですね、これはドランク、酔っ払うという意味なんです。 Yung sinasabing sikar, yung meaning po ng sikar is drunk or sabihin natin lasing. Ibig po sabihin ng lasing. 聖書ではですね、必ず言葉や、ね、名前に深い意味が込められています。 In the Bible, pag sinabi natin ganitong salita o lalo sa pangalong tao, merong malalim na kahulugan yon. ね、この彼女の、ね、ラブタンクはもういつもカラカラに乾いて空っぽでした。 Yung love tank ng babaeng ito is laging puno o laging empty. ね、なぜそうかは分かりません。ね、子供の時に親に捨てられたのか、ね、親から虐待されてたのか、誰からも愛されなかったのかは分からなかったんですけども、とにかく彼女の心は本当に愛がなくてカラカラにラブタンクが空っぽだったんですね。 So hindi natin alam kung ano ang naging buhay noon nung maliit pa hanggang sa lumaki yung babaeng tumarahil, inapi siya o iniwanan sa kanyang mga magulang, nakaranas siya ng pag-api sa kanyang mga kapaligiran. But kung titignan natin ang kanyang tangke o sabihin natin yung love tank niya is empty. だから彼女は自分のタンクを満たそうとして、ね、いろんな愛を追い求めました。 So this is the reason kaya siya nagkaroon ng desire na bigyan siya ng pag-ibig sa iba't ibang tao. しかし一人目、ね、この人だけは愛してくれると思ってた人が私の愛に応えてくれませんでした。 So
Pero kung titignan, marahil naisip niya na yung unang asawa niya is ito yung magmamahal sa kanya, pero hindi pa rin niya natagpuan yung pag-ibig na yun sa una niya naging asawa. もう結婚すれば幸せになると思っていたのに、結婚すれば自分が満たされると思っていたのに、失敗してまた次の人を求める。 So iniisip niya marahil na sa unang asawa niya, pag siya nag-asawa ng pangasawa niya yung taong yun, mapupuno ng pag-ibig yung kanyang puso. Pero failure pa rin siya, kaya hanap ulit siya ng panibago hanggang sa nakailan siya ng asawa. 恋愛というのはまるでお酒を飲むような感じです。 Dahil kung sasabihin natin yung pag-ibig is parang alak na iniinom natin sa ating katawan. その時は夢中になるんですけれども、すぐ酔いは覚めてきます。夢中になりますけど、酔っ払う気持ちがだんだんokay. So, siyempre, pag yun ay ininom natin, habang ininom natin, mapupuno ito. Pero pag tumigil tayo, yung kalasingan natin, unti-unti ngayong mawawala. そして現実を見ると、だんだんともうね、酔っ払った後のようにね、もう酔いが覚めた後のように気持ちが悪くなって、全然満たされない自分に気がつくんです。 Pag nawala na yung kalasingan niya, makikita niya yung normal na pamumuhay na hindi pa rin pala siya na-satisfy dun sa kanyang ginawa. だからもっと満足するためにもっともっと飲もうとして。 So that's why for her, para maging satisfy siya o mapunon siya, inom lang siya ng inom para lang siya malasing. あの人は、ね、私の運命の人じゃなかった。いや、この愛は本物の愛じゃなかった。どこかに運命の人、本物の愛、自分を本当に満足させる人がいるはずだ、愛があるはずだ。もう4回も5回も試してみた。 So yung babae ito, sinubukan na niya lahat, marahil itong una na to, siya makakapuno, pero hindi niya natagpuan. Hanap siya na naman ng isa, pero hindi naman natagpuan, marahil meron pa. Kaya sa paulit-ulit, naka-4 o naka-5 beses siyang tagpo ng tao na hinahangad yung inaasahan niya na siya ngayon ay mapupunuan ng pag-ibig. 恋愛で心を満たそうとしても、もう飲めば飲むほどだんだん酔えなくなってくる。 Kasi kung titignan natin sa natural nating buhay, pag hinanap natin yung pag-ibig natin, yung kinakailangan nating punuan, habang ito'y tinatanggap natin, okay lang. Pero pag hindi natin tinanggap, pag hindi natin naranasan yung kapunuan, para naging normal na lang sa atin yung ginagawa nating araw-araw. そしてやがて彼女はもう、これは愛じゃない、もう結婚する意味もない分かっていながら、もうね、他の人と同棲を続けて本物の愛じゃないと分かっていながらもうやめることができなくなっている状態。 Ano pa, parang nasanay na siya sa kanyang gawain sa araw-araw, kaya kahit sabihin man niya na itong kanyang matatagpuan na tao ay hindi na niya maranasan pa yung pag-ibig, pero parang naging normal na yon, kaya ginagawa na lang niya ng ginagawa sa pilitan sa kanyang pang-araw-araw na. このヤコブの井戸というのはですね、今発掘されていて、それがどんな井戸か分かっています。 So, alam naman natin ngayon ito, dahil presently, itong balon, o sabihin natin yung well, na sinasabing kay Jacob is na-discover na yan in our present time. この井戸はですね、井戸の奥から水が湧き出ている井戸ではなくて、雨水が降ったら溜めるために、ね、ため池ですね、深く掘られて雨水を溜めるための井戸でした。 Yung well o yung balon na sinasabi na ito is hindi ito yung balon na merong spring na lumalabas ang tubig sa ilalim. No, hindi. Ito'y parang tangke lang na kung saan ipunan lang talaga siya ng tubig. だからそれはですね、飲めば飲むほどどんどん井戸が枯れていって水がなくなっていきます。 So, ibig sabihin, pagka sila'y sumalok o ininom nila yung tubig na laman ng balon na yun, mawawala. Darating ang panahon na mawawalan niya ng laman. そして飲めば飲むほど、桶を入れれば入れて、かき混ぜればかき混ぜるほど、そこの水がだんだん濁ってきて、汚い水、ね、苦い水を飲むようになっていく。 Then habang ginagamit yung tubig na yun, sa bawat paghagis natin ng tabo para salukin yung tubig sa loob na yun, yung dumi nun o yung putik na naroon is, di ba na-stir siya, nagagalaw yung tubig. Kaya ang tubig na malinis, nagiging marumi. みんなね、すべての人たちが愛を必要としていて、自分の心を満足させるものを必要としています。 Ang mga tao, halos lahat ng tao ganun din po. Dahil yung ating puso, mayroong tayong hinahanap na bagay na gusto nating masatisfy. Kaya sinusubukan natin iba't ibang bagay. ある人は、ね、恋愛で心を満たそうとし、ある人は、ね、お金や経済で満たそうとし、ある人は仕事とか成功とか、ね、名誉とかで心を満たそうとするんですけれども、この世の井戸からどれだけ飲んだとしても心は決して満たされることはできません。 Pero mga tao na hinahanap nila yung kanilang puso para mapunuan, pag-ibig ang kanilang hinahanap o sinusubong ipasok sa kanilang puso. Meron naman mga tao, pera naman ang kanilang hinahanap, sinusubukan ipasok sa kanilang puso iba't ibang mga bagay. Pero halimbawa, walin tulad ng balon na habang sinasalok natin ito, nilalagay natin pilit sa ating puso, hindi natin ito matatagpuan. Hanggat kauliulan magiging marumi
yung sinasalok natin. なぜこの世のね、井戸の水は私たちの心を満たし、私たちの渇きを本当に完全に満たすことができないんでしょう。 So bakit? Sabihin na natin na yung tubig na sanlibutan ito is kahit ano pang salok inom ang gawin natin is hindi masasatisfy, hindi mapupuno yung ating puso. それはね、聖書ではそれは私たちの罪のせいだと言っています。 So sinasabi sa Bible, this is because of our sin. 私たちの心は、ね、罪で汚れている井戸のようです。 Dahil ang ating puso is kagaya ng isang balon na ito'y nadumihan na ng kasalanan. 皆さん、もしね、このコップがめちゃくちゃ汚く汚れていたとしたら、そこにどんなものを入れたとしても必ずそれを飲むとき、その水は汚れていきます。 Imagine natin na ang ating puso is kagaya ng isang lalagyan na ito. Na yung lalagyan na ito is puno ng dumi. Isipin natin, marumi na itong baso, lalagyan natin ng tubig at inumin natin. Kahit anong panglinis ng tubig ang ilagay mo, marumit marurumihan pa rin noon. 罪で汚れている心の中に何を入れたとしても、私たちはそこから飲むときに必ず汚れて、そして私たちは苦しみを、苦みを、本当に悲しみを飲んでいかなきゃならない。 So ang ating puso ganun din po. Kung ang ating puso ay puno na ng dumi dahil sa kasalanan, kahit ano pang ipasok natin, kahit ano pang inumin natin na inakala natin mapupuno sa atin, hindi po natin mararanasan ang kapunuan, kundi pait o yung iba't ibang lasa ng buhay ang mararanasan natin. イエス様はユダヤにいたときに、すでにサマリアにその女がいることを知っていて、そしてサマリアの女にあるものを与えるためにわざわざ長い旅をしてサマリアに届けてきました。 So ang ating Panginoon, ahead of time, alam na niya na yung babae ito ay matatagpuan niya doon sa balon na yon. At alam na rin niya na mayroon siyang ibibigay na dapat na ibigay sa Samaria. Kaya sinadya na talagang daanan ang Samaria bago siya pumunta doon sa kanyang pupuntahan. サマリアの女にこのように言いました。 So ito yung sinabi ng Panginoon sa Samaritan. ここも一緒に読みましょう。 So sabay-sabay po natin basahin yung talata. 1, 2, 3。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。イエス様はですね、そのサマリアの、一人で水を汲んでいる女に、会って、もしあなたが私が誰かを知っていたら、私にあなたが一番必要だったものを求めたことでしょうと言った。 Ito yung sinabi ng Panginoon dun sa babae, kung ako'y nakikilala mo, kung sino ako, hihingin mo yung bagay na kinakailangan mo at ito ay ibibigay ko sa iyo. そして、私があなたに生ける水を、あなたが一番必要な、あなたが一番求めている生ける水を与えると言いました。 So sinabi ng Panginoon, yung pinaka-essential, yung napakahalagang bagay na kinakailangan mo, ito yung living water ang ibibigay ko sa iyo. ね、今英語で言ってるのリビングウォーター。これね、クリスチャンの国だとよくリビングウォーターってよく聞きますよね。 Yung living water na sinasabi natin, parang familiar na sa atin yun, di ba? Pagka-narinig natin na sa Christian. ね、水の配給会社とかにね、リビングウォーターとかよくありますよ。デリバリー会社とかでね。 So nakikita natin sa mga nagdi-deliver, di ba, ng tubig na merong living water na binabanggit. この生ける水っていうのね、よく分かるようで分からない。 So sabihin natin, alam ba natin, naintindihan ba natin pag sinabing living water? このね、生ける水という意味はですね、実はこのヘブル的、ユダヤ人的な独特の詩的な表現です。 Yung living water na sinasabi nito is meron siyang talagang essential na meaning pagdating sa mga Hebrews o Hebrew word. その生ける水という意味はですね、その水たまりにある水ではなくて、豊かに泉から湧き出る湧き水のことを生ける水と言っています。 Pag sinabi mong living water, hindi po ito yung balon o yung well na kung saan pinag-iipunan na ng tubig. Ito yung lugar na kung saan mula sa baba. Ito yung sinasabi natin spring na dumadalo yung tubig. 次から次と新しい、ね、新鮮な命の水が湧き出る。それを生ける水とヘブル的に詩的に表現しています。 So in the Hebrew word, pag sinabi mong living water, ito po yung non-stop na ibig sabihin from the fresh water to the fresh water. Ibig sabihin patuloy na dumadalo yung sariwang tubig. そして旧約聖書ではこの生ける水という時にそれは特別な意味があって、それはですね、霊的に自分の心の渇きを完全に満たすことのできる神の愛のことを表現している。 In the Old Testament, ini-express po nila pag sinabing living water, this is a spiritual meaning na ito'y nauugnay sa tao na ang puso natin habang tayo ay uhaw, tayo ay pupunaan ng Espiritu ng Panginoong Diyos.
ito yung kahulugan ng living water. 旧約聖書でその表現がたくさん出てきます。エレミヤ書の例えば2章の13節とかでは、ね、あなた方イスラエルはいい、ね、湧き水である私を、ね、捨てたっていう。So nasusulat sa Old Testament, even in Jeremiah chapter 2, nasusulat din doon na ako ay inyong isinantabi o itinakwil na ako ang buhay na tubig na nagpupuno sa inyo ng buhay. そして詩編の42編の一節、有名なところ、ここを読みたいと思います。Ito yung basahin natin. This is a famous verse in Psalm chapter 40. じゃあここも一緒に読みましょう。Sabay-sabay po natin basahin ito. 1, 2, 3。鹿が谷川の流れを下にあえぐように、神よ、私の魂はあなたを下へあえぎます。ここにストリームズ・オブ・ウォーターね、流れのある水と書いていますけれども、これこそ生ける水のことです。So, nasulat dito yung streams of water. Ibig sabihin ito yung tubig na dumadaloy. Ito po yung isang kahulugan, o sabihin natin, isang salita tungkol doon sa living water. だからイスラエル人にイエス様が生ける水を与えると言った時に、このサマリアの女はですね、その意味がよくわかりました。 So, for the Israelites, pag sinabing living water, nung binanggit ito sa harapan ng Samaritan woman, naintindihan kagad ito ng Samaritan woman. イエス様が言った意味はこういう意味です。 So, ito yung kahulugan ng sinasabi ng Panginoong Yesus doon sa babae. まるであなたはですね、砂漠で本当に上乾いて、もう谷川の水の流れを下へあえいでいる鹿のように、心が上乾いて神の愛を下へ求めている。私だけがその神の愛をあなたに与えることができるんだ。そのようにイエス様が言ったんです。 Parang kung ipaparaphrase natin yung sinasabi ng Panginoon doon sa babae is, ako ay kagaya ng isang tubig na buhay, na ikaw ngayon ay kagaya ng isang usa na nasa isang disyerto na uhaw, na gustong uminom ng tubig. Ang tubig na buhay na ito, itong ibibigay ko sa iyo na magpupuno sa iyong pagkauhaw. すると、この女がこのように質問しました。 So ito yung tanong ngayon ng babae. じゃあここも一緒に読みましょう。 So basahin po natin ito sabay-sabay. 1, 2, 3。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手にお入れになるのですか。このサマリアの女は、ね、私に話しかけてきた普通のユダヤ人の男性だと思っていた人が、もっともっとすごい人だと思って先生と呼びました。 So, unang-una iniisip ng Samaritan woman na si Jesus ay parang normal lang na lalaki na kausap niya. Pero, nung marinig niya yung mga salitang ito, na bago ang kanyang kaisipan, anong patagtawag niya is teacher na doon sa ating Panginoong Jesus. そして、当然の質問をしたんですね。先生、あなたは汲むものを持っていないのに、その水をどうやって私にくれるんですか。 So, this is a normal question na binigay ng babae doon sa Panginoon. Sabi niya, Sir, paano niyo ibibigay sa akin yung buhay na tubig na ito? Ni pagsalok nga na sa balon, wala kayo. これは私たち全員が求めている質問です。 So, ito'y lahat, in behalf ng babae tayo nagre-represent nun na ito'y katanungan na lagi rin natin tinatanong sa Panginoon. どうやって私の心が本当に満たされるんですか。 So, parang tanong natin is, Panginoon, paano mo ba mapupunuan yung pagkauhaw sa aking puso? 皆さん生きていて本当に心が満ち足りて、もう幸せいっぱいで、何の必要も、これ以上何の心配も何もいらない、本当に愛が湧き出てしょうがない、そのような経験をしたことはあるでしょうか。 So, sa inyong pabubuhay, naranasan ba ninyo na hindi na kayo nangailangan ng pagkauhaw, hindi na kayo nangailangan, ibig sabihin, punong-puno na yung ating puso. Ano pa, hindi na natin kailangan ng ano pa mang bagay sa ating buhay ngayon. Naranasan ba natin yung ganung pabubuhay? 正直になると、クリスチャンになった後でもいろんな悩みや苦しみがあって、いつも求めていますね。主よ、あなたの愛で本当に私を満たしてください。私の心の傷は本当に深いんです。どうやってあなたが私の心の傷を癒し、この心を満たしてくれるんですか。これが私たちの神様に対する質問です。 Dahil kung magtutunan tayo sa ating sarili, kahit sabihin natin Kristiyano tayo, ang kasagutan nun hindi pa natin naranasan. Dahil mula nung tayo maging Kristiyano, iba't ibang suliranan, iba't ibang mga problema kinakaharap natin. Ano pa yun ang nagbibigay ng kakulangan? Kaya ang tanong natin sa Panginoon is, paano mo Lord pupunuan yung kakulangan sa aking puso? ね、皆さんもそう思いますか。もし本当にその水を飲んだとしたら、二度と乾かない、二度と心が傷つかない、二度と苦しむこともない、本当の満足、本当の幸せに満ち足りて溢れてるような、そのような心を持ちたい。誰もがそう思うんじゃないでしょうか。 So marahil kung tayo ay ang babae yung nakaharap sa Panginoon, ganoon din ang isipin natin na kinakailangan natin yung tubig na buhay
ng buhay na iinumin natin. Ano pa yung ating puso? Hindi na magkukulang, hindi na masusugatan, lagi tayong mapupunuan. イエス様はその方法をこのサマリアの女に語ります。 So, merong pamamaraan na sinabi ang Panginoon dito sa Samaritan woman. 実はですね、これは、ね、ヨハネの3章、ヨハネの4章とニコデモの話からずっと続いている同じ話です。 So, in fact, kung babasahin natin yung Bible, yung story from John chapter 3, yung kwento ni Nicodemo, hanggang sa chapter 4, nagko-connect po yun, continuous po yung continuation po yun ng story from ニコデモの話題の中心を皆さん覚えてますか？ So, naalala natin kung ano nagiging main topic doon sa buhay ni Nicodemo. どうやったら私は生まれ変わることができるのか。 Ito yung katanungan ni Nicodemo sa Panginoon na, ano bang gagawin ko para mabuhay ako muli? What should I do to be born again? ニコデモはこの質問をイエス様に言ったのに、彼はどうやったら生まれ変わるのか分かりませんでした。 So, tinanong ito ni Nicodemo sa Panginoon, pero hindi niya alam kung paano ang gagawin. しかしイエス様はこの罪深いサマリアの女に対して、人はどうしたら生まれ変わるのか、人の心はどうやったら生まれ変わるのか、そのことをこのサマリアの女に答えている。 Pero ang Panginoon, binigay niya ang kasagutan dito sa Samaritan woman. Same din po ang katanungan ito na kung paano ba ako maipanganak muli. それでは心の中から本当に神の愛が湧き出る、そのような、ね、心に愛が湧き出るステップ、その3つのステップを見ていきます。 So, titignan natin yung tatlong steps kung paano ngayon ang ating puso ay mapupuno at mula sa ating puso ay magkakaroon tayo ng bukal ng buhay. 1番目のステップはですね、 Number one step. まずイエス様を見ると自分が見えてくるというステップです。 Ito yung, if you know Jesus, you can see yourself. この女は、ね、ユダヤ人の見たこともない、会ったこともないユダヤ人の男性に出会いました。 So, yung babaeng ito na Samaritan woman is hindi pa ito nakakita ng mga Israelita o sabihin na natin isang Hudyo. そしてこの男と話していると、あ、この人はただの人ではない、もしかしたら聖書の教師かもしれない、この人は本当にその生ける水、自分の心を満たす神の愛というのはどういうことか、そういう教えを持ってるんじゃないかと思って、その教えを知りたいと思って聞きました。 So, itong babaeng ito, sa pagtingin niya sa Panginoong Hesus, tingin niya na ito hindi normal lang na pangkaraniwang tao. Dahil alam niya na lahat ng kanyang mga katanungan ay masasagutan ng tao ito na marahil ngayon ang time para malaman niya kung ano yung mga kasagutan sa kanyang mga katanungan. サマリアの女はイエス様にこのように尋ねました。じゃあこれもみんなで読みましょう。 So, sabay-sabay po nating basahin itong sinabi ng babae sa Panginoon. 1、2、3。 女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。もうこれは単純な、ね、女性の願いですね。 So, this is the simple request ng isang babae. あ、もうそんな水があるんだったら私にください。 So, sinasabi siguro ito, kung meron kang tubig na ganon, bigyan mo ko. で、私がもう人に会いたくない、もうね、誰にも会いたくない、もう二度とここに来なくて済むんだったら、その水を与えてください。 Dahil ako'y wala ng parang ayaw kong pumunta rito, ayaw kong makatagpo ng ibang tao. Kaya kung meron kang tubig ng buhay na may bibigay sa akin, ibigay niyo po sa akin. するとですね、イエス様はこのように、ね、彼女に So 答え ito yung sinagot ng Panginoong Jesus Jesus sa kanya. ヨハネ4章 Sabay-sabay 18節 natin basahin. いいですか、ワン、ツー、スリー。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。ね、皆さんまたね、この間ニコデモと同じですけど、ね、イエス様とサマリアの、ね、女との間に会話のキャッチボールができてません。 So, alam 会話が natin, 全然ね、コミュニケーションが出てます。 maalala natin yung pag-uusap, communication, parang hindi normal na conversation. Kaya Nicodemo, ganun din. Hindi normal na conversation. Ganun din po dito sa usapan ng Panginoon at saka yung babae. ね、イエス様はね、あなたの心がね、鹿の、ね、ように乾いてるから、私がね、神の愛をあげるよって言ったら、あ、そんなものがあるんだったら欲しいって言ったんですね。そしたらイエス様は、じゃああなたの夫をまず呼んできなさいって言ってます。 So, sinasabi dito ng babae na, sabi ng Panginoon sa kanya, kagaya ng isang usa na nauuhaw, ganun na aking puso. Sagot ng Panginoon sa kanya, o sige, ako makapagbibigay sa iyo ng buhay. Ngayon, sinabi naman ng babae na to, ibigay mo sa akin yung tubig ng buhay. Bigla sinabi naman ng Panginoon sa kanya, okay, dalhin mo rito yung mga asawa mo. 散々ね、もう期待を持たせておいて、ね、私の心をね、愛で満たすね、そのようなものをね、あなたが持ってる、だから私にくださいって言った途端に、ね、あなたの夫をまず呼んできなさいって言ったんですね。
So, sabi dito, of course, naintindihan na niya na sinasabi ng Panginoon nga, yung buhay na tubig, makapagbibigay sa kanya. Okay, hiningi niya, ibigay mo sa akin ngayon yung tubig ng buhay na ito. Bigla sinagot sa kanya ng Panginoon, sige, dalhin mo rito yung asawa mo. So, of course, dahil dun sa highlight ng usapan nung sinabi marahil ng Panginoon, bigla nga sigurong bumaba yung kanyang high tension sa kanyang puso. So, ay sinagot ng babae sa Panginoon, Sir, wala po akong asawa. So, sinabi ng Panginoon sa kanya, So, sinabi ng Panginoon sa kanya, so, in fact, meron ka naging 5 asawa at ang iyong kinakasama nga hindi mo asawa. So, dahil sa sinabi mo ito, nagsabi ng totoo. 彼女は、いや、私は夫がいませんって言ったんですけど、イエス様は、ああ、確かに、ね、5人も夫がいたけど、今同棲してるのはね、結婚ちゃんとしてないから、夫じゃないから、いないって言ったのは本当ですよね。So, para-praise natin yung kanilang conversation. Marahil sinabi ng babae, tinanggi niya na, ako'y walang asawa, sir. Nung sinabi ng Panginoon, nadalhin mo yung kanyang asawa. So, sinabi naman ng babae ng Panginoon sa kanya, tama ang sinabi mo dahil nagkaroon ka ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Kaya dahil dito nagsasabi ka ng totoo. So kung titignan natin, ang Panginoon, yung kanyang qualification bilang counselor, siguro disqualified siya kasi hindi ugma dun sa tinatanong ang kanyang mga sinasagot dun sa kanyang katanungan. しかしですね、イエス様に近づいて、イエス様を知っていくと、自分の姿が見えてきます。 But the point here is, pagka tayo po, kung nakita natin, nagkaroon tayo ng encounter sa ating Panginoon, yun yung time na makikita din po natin kung ano tayo, yung ating sarili. イエス様は神様の愛を与える前に、まずあなたの心を見てみなさいって言ったんです。 Dahil sinasabi ng Panginoon na bago ko ibigay ang puso o pag-ibig sa puso mo, tignan mo muna yung sarili mo. イエス様はどれだけ隠したとしても、全てのことを知っています。 Dahil ang Panginoon, kahit ano pang tago natin sa Kanya o itago na sa Kanya, alam niya ang lahat ng bagay na nasa atin. あなたの罪も、あなたの過去も、そしてなぜあなたがそのような反応をし、そのような罪を犯してしまうのか、あなたの深いバックグラウンドも全部知っています。 So alam ng Panginoon ang ating buhay, alam niya yung ating past, alam niya kung anong kasalanan na gawa natin, alam niya kung ano yung mga naging dahilan kung bakit natin nagawa yung mga bagay na yun. イエス様は清い方です。 Alam natin ang ating Panginoon is pure. Siya ang sabihin natin nilalang na dalisay. 私たちがイエス様に近づいていくと、イエス様の清い光が私たちの心を照らして、私たちの汚い部分が見えてくる。 Dahil kailanman na tayo lumapit sa ating Panginoong Jesus, dahil siya ay pure, yung liwanag ng kanyang kaluwalan, yun po yung papasok sa atin at makikita rin natin ang ating sarili sa kanyang harapan. イエス様を知ると、自分自身が、そして自分の罪が見えるようになるんですね。 Because if we know Jesus, we will see our sin, or we will see ourselves. なぜイエス様は最初に罪を見せるんでしょうか。 Bakit kinakailangan na maipakita muna natin ang ating kasalanan sa Panginoon? 自分が見たくなかった自分の姿を見せるんでしょうか。 So tinitignan ba natin, gusto ba natin ipakita muna natin ating sarili pagkarap natin ng Panginoon? それは自分の罪を見て、自分の罪から離れ、悔い改めるためです。 Dahil ang purpose kung bakit na kinakailangan natin makita muna ating sarili at ang ating kasalanan para po tayo ay magsisi at tayo umalis doon sa kasalanan niyon. 正直に自分自身を見つめない人は自分の罪を絶対に認めません。 Dahil yung tao na hindi tinitignan honestly yung kanyang sarili, yun po yung tao na hindi niya ina-accept yung nagawa niyang mga kasalanan. 罪はないと言うんです。 Ito yung tao na nagsasabi na walang kasalanan. 私は傷ついてるんです。悲しんでるんです。みんなからいじめられて、ね、苦しめられてるんです。もう惨めな自分を見ても、その原因が罪であることを見ようとします。 Ito yung mga tao na pinipilit nila, nasugatan ako, ako'y inapi, ako'y api-api, ako'y nag-iisa. Pero hindi niya nakikita ng dahilan nito ay yung kasalanan na nandun sa kanyang puso. しかし自分の罪を認めた人は悔い改めます。 But whenever yung tao na nag-acknowledge o tumatanggap sa kanyang kasalanan, yun yung tao na nagkakaroon ng repentance o yung pagsisisi sa kanyang 悔い kasalanan. 改めるとどうなるでしょう。 So ano mangyayari sa atin kapag tayo ay nagkaroon ng repentance? 悔い改めると神様が見えてきます。 If we repent, then we can see God. イエス様は、ね、あなたの夫を連れてきなさい。
いや、あなたはね、たくさん今まで離婚して、同棲をして、もう罪深い生活をしている。それを見せた後で、このように次言いました。So ito yung sinasabi ng Panginoon, idalhin mo rito yung iyong asawa. Ito yung asawa na kung saan nagkaroon ka ng pagkakasala. Din pagkatapos na ma-acknowledge mo yung kasalanan, matatanggap mo yung papatawaran. 聖書の中でもすごくね、最も有名な箇所の一つです。これ一緒に読みましょう。ヨハネ4章のsabay-sabay po nating basahin yung talatang ito. しかし真の霊、1、2、3。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝するときが今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるのです。人は自分の罪を認めて悔い改めると神様が見えてきます。 Ang tao kailanman na siya ay acknowledge ang kanyang kasalanan, siya ay magsisi. Kasunod po nun, nakikita niya ang Diyos. それまで問題ばかり見てた人が But so far, yung tao na namumuhay doon sa iba't ibang suliranin ng problema. それまで他の人とか、ね、他の環境のせいとか、もしくはね、もう自分自身がもうかわいそうでどうしようもないと、そういうことばかり見てた人。 Before that one, yung mga tao na nasa isang environment na kung saan iniisip niya yung kanya laging pagkukulang, yung kanyang kakulangan, kanyang mga suliranin sa buhay. それは、ね、地上を見ることをやめて、顔を上げて、神を見上げるようになるとき、それがまさしく礼拝という意味です。 So yung tao yun na dapat ang kanyang pananaw, instant na itanaw niya rito sa liputan, yung kanyang paningin ay kanyang iangat, tingnan yung ating Panginoong Jesus. 悔い改めというのは方向転換するという意味です。 Yung sinasabing repentance, ito po yung pag-change ng direction ng kanyang buhay. 罪から、ね、罪の世界、この世の世界、そして自分自身に執着していた人が、ね、自分の顔を神の方に向けるときに私たちは神が見えてくる。 Ito ay kung saan, kung ikaw man ay nakatutok sa isang environment sa mundo ng kasalanan, ikaw ay pipihit na kung saan ang iyong direksyon ay papunta sa ating Panginoon. 礼拝とはですね、こういうふうに日曜日集まったり、ね、何かプログラムをやったり、賛美をして歌を歌ったりする、これが礼拝ではありません。 Hindi po natin masasabi na worship, yung pagpunta natin ng simbahan, o yung pag-attend natin ng service, yung pagpunta, hindi po yun yung sinasabi natin worship. 礼拝というのは、ね、私と神様がつながることです。 Yung worship na sinasabi, ito po yung connection natin pag tayo nakakonect sa ating Panginoong Jesus. 私から手を伸ばして神様掴んでください。神様と関係を持つことが礼拝です。 Yung ating sinasabing worship, ito po yung parang hahawakan natin ng kamay, yung environment na kung saan ito yung environment ng ating Panginoong Diyos. イエス様はですね、真の礼拝というのは霊と誠をもってするのが礼拝だと言いました。 Sinasabi ng Panginoong Jesus na yung worship, ito yung kailangan na tayo ito yung worship sa espiritu at katotohanan. どういうことかというと、 So ano ba ibig sabihin nito? 心から神様に叫ぶこと。 Ito yung ating sigaw mula sa ating puso papunta sa ating Panginoong Diyos. 心から涙を流すこと。 Ito yung luha na nagmula sa ating puso. 神様に植え替えて、神様、もう植え替えてしょうがない。あなたが必要ですと叫ぶ。これが礼拝です。 Yung worship na sinasabi, ito yung sigaw na mula sa ating puso na Panginoong Diyos, ikaw lang ang aking kailangan. Ang aking puso na nangailangan ng inyong pag-ibig. 霊と誠というのは本当に心から、心をあなたがね、心を神様に捧げるんだ。それが霊と誠をもってする礼拝ということ。 Yung spirit, truth na sinasabi na kinakailangan, nire-record para tayo maging tunay na worshiper. Ito po yung ating sigaw na mula sa ating puso na ating inihahayag sa ating Panginoon. 賛美をするとき涙が出るでしょう。 So during the worship, tayo ba'y umiyak sa harapan 御言葉をね、聖書を読んで祈るときに本当に自分の心が上かわき神様を求めて叫ぶでしょう。 Kung tayo ba ay nagbabasa ng salita ng Diyos, pag nababasa natin, naramdaman tayo umiiyak sa harapan ng Panginoon, sumisigaw ba tayo sa kanyang puso, sa kanyang mula sa ating puso? もしどれだけクリスチャンをやっていても、どれだけ毎週教会に来ていても、ね、聖書のことをたくさん分かってたとしても、心からの涙、心からの植え替わきが私たちから起こってなかったとしたら、私たちは本当の意味で礼拝を捧げていない。 Dahil sinabi natin Kristiyano, kahit ano pa mang gawin niya na every Sunday o kahit sabihin na natin na umating siya lagi regular na kung ano pang service, not unless na yung taong yon ay magmula sa kanyang puso, yung kanyang sigaw, papunta sa Panginoon, mawawala ng kabuluhan. Hindi natin masabi na true worship.
自分の心と神様の心が結び合わされることが礼拝です。Ang sinasabi nating worship, ito yung pag-ugpong ng ating puso sa puso mismo ng ating Panginoon Diyos. 皆さん、なぜニコデモが生まれ変わることがわからなかったんでしょう。 Bakit hindi naiintindihan ni Nicodemo nung sinabi sa kanya na kinakailangan siyang may panganak na muli? 彼はイエス様のところに御言葉を知りに、真理をしに、聖書を学びにやってきました。 Dahil ang purpose kung bakit siya pumunta sa ating Panginoong Jesus ay para malaman lang niya yung katotohanan, malaman lang niya kung anong mga salita na pang-literal na bagay. だけど、彼の心の中にはその涙がなかった。 Pero sa kanyang puso, wala pong luha na nagbula sa kanyang puso. 上乾きがなかった。 Hindi niya naranasan o wala siyang pagkauhaw sa kanyang puso. 鹿が谷川の水を下に求めるように、神様の愛を下に求める、そのような上乾きが彼にはなかった。 Hindi niya naranasan yung tunay na pagkauhaw na kagaya ng isang usa na nauuhaw ng tubig. だから彼は変われなかった。 Kaya nga hindi po siya nagbago noong oras na yon. しかし彼が生まれ変わった瞬間はいつですか？ However, kailan ba siya o kailan ang moment na nagkaroon ng pagbabago o pinanganak na muli si Nicodemo? 十字架にかけられたイエス様を見たときに、彼は本当の愛を分かって、彼は涙ながらに涙を流して、主よ自分の罪を許してください。そのように言って彼はイエス様のところに走っていったとき、彼は生まれ変わりました。 Nangyari ang tunay na kapanganakan muli ni Nicodemo nung siya ay nakaharap sa krus ng ating Panginoong Yesus. Nung nakita niya ang Panginoong Yesus na pinako at siya'y umiyak na lumuha, tumingin ng kapatawaran sa Panginoon. しかしこのサマリアの女は全く正反対の女でした。 But for the encounter dito na Samaritan woman, ito po'y opposite doon sa naging encounter ni Nicodemo. 聖書の真理もね、求めにイエス様のところに来たわけじゃないんです。 Dahil itong babae na pumunta sa Panginoon, wala siyang hangarin na malaman niya yung katotohanan o yung salita man ng Diyos. イエス様が彼女を探しに来た。 Ang Panginoong Yesus ang naghanap mismo sa kanya. なぜイエス様がわざわざ探しに来たんですか？ Bakit ang Panginoong Yesus sinanap niya ang babae nito? イエス様が来てくれないと、この女は会う資格がなかったから。 Dahil kung hindi pumunta ang Panginoon doon sa lugar ng babaeng yun, walang pagkakataon ng babaeng yun ay magka-encounter sa ating Panginoong Yesus. ニコデモは、ね、立派な人なのでドアを叩いてイエス様を訪ねに行けますけれども、この人はもう罪深くて人から隠れて生きているので、イエス様を訪ねに行けるようなことができないので、イエス様がわざわざ来てくれた。 So ang nangyari kay Nicodemo at sa Samaritan woman, magkakaiba dahil si Nicodemo, siya mismo ay hayagan. Pwede siyang pumunta sa ating Panginoon ano bang oras na kanyang gustuin. Pero itong babae ito, since siya ay nagtatago at namumuhay sa kasalanan, ang Panginoon na mismo ang pumunta sa kanya para magkaroon siya ng pagkakataon na makaharap ang Panginoon. しかし、彼女の心はニコデモとは違って、そこの心の中に涙がありました。 However, ang kanyang puso kumpara kay Nicodemo ay may pagkakaiba. Dahil sa puso ng babaeng ito, naroon po yung pagluha. もう神様に対する叫び声があります。 So meron na siyang sigaw sa kanyang puso papunta sa ating Panginoong Diyos. それを聞いて、あなたが霊と誠を持って神様を求める時が来た。今がその時なんだと言ったんです。 So ito yung kaya sinabi ng nakita ito ng Panginoon sa puso ng babae, kaya sinabi niya na ito na yung time na kung saan ang mga worshiper ay haharap sa Panginoon na merong tunay na pagsamba. ニコデモには言わなかったのに、イエス様はこのサマリアの女に、あなたの心が神に植え替わりているなら、あなたは生まれ変わることができる。今がその時だと言った。 So hindi ito sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, pero sinabi niya ito sa babae. Dahil nakita niya na yung puso ng babae, ito'y may pagkauhaw. At ito na nga yung oras na kung saan ang kanyang pagkauhaw naging dahilan para isigaw niya yung kauhawan na ito ng Panginoon. At ang Panginoon mismo ang tutugod sa kanyang kinakailangan. なぜなら真の礼拝者とは心から植え替わって神様を求める人。 Bakit? Dahil pag sinabi natin the true worshiper, ito yung tao na merong pagkauhaw sa kanyang puso na sumisigaw papunta sa ating Panginoong Diyos. 私たちが礼拝者に変えられると次に起こることが。 So pagka tayo ay nabago na at maging isang worshiper, ito po yung mangyayari sa atin. 礼拝をするとイエス様が見えてくる。 Pag tayo nagsimula na tayo sumamba o mag-worship sa ating Panginoong Diyos, makikita po natin. 心から神様を求め、神様と交わると、イエス様が一体誰なのか、何者なのかが見えてくる。 Dahil the moment we started yung ating fellowship sa ating Panginoong Diyos, yun yung time na makikilala natin kung sino at ano ang ating Panginoong Jesus. このサマリアの女は最初は普通のただのユダヤ人の男だとイエス様のことを思いました。 So ang Samaritan woman, inisip lang niya na
ang Panginoon is normal lang na Hudyo o Israelita. そのうち、この人はただの人ではない、聖書の、ね、教師ではないかと思いました。 But later on, parang nabago ang kanyang pag-isip na hindi siya normal na pangkaraniwan na tao, ngunit marami ito'y isang mag-aaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. だけど、イエス様と話しているとですね、だんだんと心が開かれて、心の目が開かれて、イエス様が誰なのか気づいてきた。 However, habang siya nag-ipag-usap sa Panginoong Yesus, unti-unti natuklasan niya at nakilala niya kung sino yung kanyang kausap. 女はイエス様に聞きました。 So ito yung tinanong ng babae sa Panginoon. じゃあ、ここも一緒に読みましょう。 Sabay po nating basahin ito. 女はイエスに言った。1、2、3。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。女はだんだんイエス様と話していると、だんだんイエス様が誰か分かってきた。 So yung babae, habang nagpag-usap sa Panginoong Yesus, unti-unti nakikilala niya kung sino yung Panginoong Yesus. 心の目が開かれて、イエス様が何者かがだんだん分かってきた。 Dahil pag nabuksan yung ating puso, o nabuksan ang puso ng babae yun, unti-unti nakikilala niya kung sino yung kanyang kausap. 女は聞きました。もしかしたらあなたが救い主、キリストですか。 Di ba sinabi nga ng babae, marahil ikaw nga yung Misaya, ikaw yung tagapagligtas na siyang Kristo. 神の愛を与えると言っているあなたがもしかしたら救い主のキリストなんじゃないですか。 So marahil yung sinasabing magbibigay sa akin ng kapunan sa aking puso ng pag-ibig, parang ikaw yung Kristo namin hinihintay. 彼女の心が本当に開かれていって、そして罪が見えて、礼拝が見えて、そしてイエス様が誰か分かっている。 So yung babae, nung mabuksan ang kanyang puso, ang kanyang pagkauhaw, ang kanyang kasalanan, nakita niya, pinagsisihan niya ito, at unti-unti nakilala niya yung Panginoong Yesus. 皆さん、先週も言ったように、イエス様が分かると神様が分かります。 So, gaya na sinabi ko sa inyo last Sunday, pag nakikilala natin o nakilala natin ang Panginoong Yesus, the moment na makilala natin siya, makikilala na natin ang Panginoon. イエス様の心を見るとですね、神様の心が、神様がどんな方か分かるんです。 Dahil kapag nakita natin yung pag-ibig o yung puso ng ating Panginoong Yesus, makita rin natin kung anong uri ng nilasabihin na natin Diyos ang ating Panginoong Diyos. 神様はどんな方でしょう。 So, para sa inyo, ano bang paano natin papaliwanag ang Panginoong Diyos? サマリアの女はだんだん分かってきました。 So, ang Samaritan woman, unti-unti na siya nakilala ang Panginoong Diyos. イエス様を通して分かってきた。 So, paano niya nakilala? この方は私の全部全てを知っているから。 So, dahil intindihan niya na ang kausap niya, ang Panginoong Yesus, ay nakilala, naunawa kung anong uri ng buhay meron. 私の罪も、私の過去も、私の状況も、そしてなぜそのようになっていったかも、私の心の上から全てを知っておられることだ。 So, naisip niya na ang Panginoong Yesus, nakilala niya anong uri meron siyang pamumuhay, anong puso meron siya. それで全てを知ってるだけですか。そうじゃないです。 So, hindi lamang dahil sa alam ng Panginoong Yesus ang lahat sa kanyang buhay. 自分の汚さを全部見て裁く方ですか。そうじゃないです。 So, hindi rin niya nasasabi na ang Panginoong Yesus ay binigyan siya ng judgment o hinatulan na siya dahil siya nakilala ng oras na yon. 私の全てを知って私を心配してくださる方だと分かりました。 So, naisip niya na kilala ako ng taong ito at ang taong ito may pag-aalala sa aking buhay. 神様は私たちの全てを知ってなお私たちのことを心配してくださる方です。 Ganon din po ang ating Panginoong Diyos para sa atin. Pagkatapos na makilala niya kung ano tayo, nandun yung pag-alo, yung care sa kanyang puso para sa atin. そして彼女が分かったのは、この人だけが私の未来を作り変える、私の心を作り変えることのできる人だと。 At isa pa sa naisip ng babae ito na marahil itong kausap ng tao ang hindi lang ako makikilala, kundi siya mismo makapagbabago ng takbo ng aking buhay. 私を変えることは誰にもできません。 So, walang sino man ang makapagbabago sa aking buhay. どれだけ努力しても、私の夫も、私の友人も、私の親も、そして私自身も、私の心を変えることはできません。 Dahil naisip ng babae na sa unang asawa, ando na rin yung effort niya, iba't ibang asawa kanya naranasan para mabago ang kanyang buhay, pero hindi nangyari ang tunay na pagbabago sa kanya. そして人はですね、心が変わらないと、人生が生まれ変わることも未来が変わることもないんです。 Dahil normal po sa ating buhay na kapag unless ng ating puso
ay magkaroon ng tunay na pagbabago, hindi rin po magbabago yung ating buhay. この女は自分の心が変えられていくことを感じました。 So ito yung nararanasan ng babae sa oras na yon, na unti-unti nagkaroon ng pagbabago. イエス様は自分の全てを知っていて、全てを心配してくださって、そして全てを変えることのできる人なんだと分かりました。 So alam niya na ang Panginoong Yesus ay nakakaalam ng kanyang buhay, na ang Panginoong Yesus ay nagkikare sa kanya, at ang Panginoong Yesus lang ang makapagbabago ng takbo ng kanyang buhay. それを一言で言うと、 Kung ipaparaphrase na, ipuput in one word, イエス様はどんな方でしょうか。 so ano bang uling tao, unang nilalang ang Panginoong Yesus? イエス様はどんな方か一言で言うと、あなたは私の救い主ですという。 So ito ipaparaphrase, nilalagay natin sa isang salita, ito ang ating Panginoong Yesus is our Savior. キリスト、メシアというのは救い主ということ。 Pag sinabing Kristo yung Messiah, is yun po yung Savior. 人はですね、自分に救いがないと決して明日は変わりません。 Dahil alam natin na not unless na tayo, normal sa tao, na pagka tayo na iligtas, no, wala tayong tagapagligtas, hindi mababago ang ating buhay. いつも自己憐憫の中に生きていきます。 Dahil alam natin na tayo namumuhay lang doon sa laging patago na uri ng pamumuhay. そして自分の罪に責められて生きていきます。 Dahil namumuhay tayo na nandun yung blame o nandun yung pag-atake dahil sa mga kasalanan na gawa natin. で社会にも世の中にもそして自分にも希望を見つけられないので明日を変えることができます。 So since di ba natin nakita yung future natin sa ating sa sosyedad o sa mundong ginagalawan natin, hindi natin naisip na bukas ay mababago pa ang ating しか buhay. し自分の本当に救うものを見つけると未来に希望を持つことができます。 However, the moment na we found yung tunay na Savior na makapagbabago sa ating buhay, makikita natin yung future o yung kinabukasan natin. 彼女は自分自身の私の救い主を見つけて、そして彼女自身が生まれ変わっていきます。 So ganun din po ang nangyari sa Samaritan woman. After na makilala niya ang Panginoon, naisip niya na tagpuan ko na ang aking tagapagligtas na siya makapagbabago ng aking 彼女は本当に生まれ変わったでしょうか。 So sa isa palagay ninyo, tunay nga ba na nagkaroon ng pagbabago, na ipanganak na muli ang babaeng ito? この続きを聖書を読んでみると、彼女は、ね、町中に出て行って、今まで人からも隠れて住んでいたのに、彼女はサマリアの町中に出てきました。 So kung titignan natin yung karugtong ng story ng babaeng ito, after niya na makusap Panginoon, bumalik siya nun sa bayan, at hindi na siya nagtago mula sa kanyang patagong pamumuhay, siya ngayon ay humarap doon sa sosyedad. そして自分がどんな生活を送ってきたのか、どんな罪を犯してきたのか、そして今自分がどんな風な状態にあるのか人々に言いました。 So ang ginawa niya is tinestify niya sa mga taong kanyang nakakaharap kung anong buhay siya meron noon at anong buhay siya meron ngayon. だけど自分の全部を知って、私を愛して、私の心を変えてくれた人がいるんですと証ししたんです。 However, isa sa kanyang testimony na kung paano siya nabago, kung paano siya binigyan ng panibagong, mayroong isang nilalang na siyang naging dahilan na siyang aking tagapagligtas. するとサマリアの人々もその話を聞いてイエス様のところにわんさか押しかけてき Ano pa ま ang した。 mga Samaritan, yung mga mamamayan ng Samaritan, nung marinig nila ang testimony ng babaeng ito, lahat sila ay nagpuntahan doon sa lugar ng 実はこの Panginoong サマリアの Jesus. 人たちも同じような人たちだったからです。 So I think the same din yung lahat ng mga mamamayan sa Samaria is kagaya rin ng buhay ng Samaritan woman. 彼らはユダヤ人たちから見下げられる人種でした。 Dahil sila, yung tribo, sabi nating tribe, na kung saan is hiniwalay ng mga Israelita. イスラエル民族だったのに彼らは他の外国人と混ざり合って結婚して、そしてもう本当に罪で汚れていて、そしてエルサレムの神殿に礼拝に行けないような民族でした。 So nagkaroon ng parang discrimination. Originally, kung titignan natin, ang Samaria is part yan ng Israel. Pero dahil sila nagkaroon ng pag-aasawa sa iba't ibang lahi, sila ngayon ay hiniwalay dun sa Israelita. ユダヤ人はサマリア人がいると遠回りして彼らと絶対に話をしない、ね、もう関係も持たない、そのようにサマリア人を扱ってたんですね。 So makita natin kung paano discrimination ang nararanasan ng mga Samaritan. Gawa ng Israelita, pag nakita nila na nandun yung Samaritan, sila iikot pa, wag lang nilang makaharap, iikot pa sila ng ibang lugar hanggang sa marating nila ang kanilang pupuntahan. サマリアの女だけではなく、サマリアの人々もみんな同じような苦しみ、上渇きを持ってたんです。
So I think yung pamumuhay, yung pagkauhaw sa puso is hindi lang naranasan ng isang Samaritan woman, but the total. Sabihin na natin lahat ng mga mamamayan ng Samaria. 彼らもサマリアの女と同じです。 So ang Samaritan woman, the same din po ang pamumuhay na naranasan ng mga taga-Samaria. 私たちも同じじゃないでしょうか。 So I think tayo din po, marahil, iisa rin po tayo, kagaya din po ng Samaritan で woman. クリスチャンでも、ね、誰にも言えない悩みと思ってます。 Dahil sabihin na natin, Christian man tayo, meron tayong mga problema na hindi natin kayang sabihin, hindi natin masasabi sa iba nating kapwa Christian. 一番苦しいことは人には言えないです。 Yun yung pinakamahirap na bahagi ng ating buhay na hindi natin maihayag sa ibang tao yung ating nararanasan. あまりにも傷つきすぎていて、なんでこんなに心が空っぽなのか、もう自分でもわからなくなってしまう。 So marahil sa sobrang hirap ng ating nararanasan, o sabi natin, naisip natin, bakit gano'n ang pagkauhaw na naranasan natin sa ating puso? Ano pa, hindi na natin makuha pang ibahagi ito sa ibang tao. そして毎日聖書を4章読んで、ね、毎日1時間祈って教会に行っていろんなことをやってみます。人にね、親切にしたり良いことをしたり、だけど全然満たされない。 So parang in effect, ginagawa natin lahat ng bagay. Basahin, pinabasa natin yung Bible, punta tayo sa church, nananalangin tayo, pero hindi natin natatagpuan yung tunay na kapunuan dun sa ating hinahanap sa ating puso. 私たちもこのサマリアの女が手にした本当に生ける水、神様の愛が必要なんです。 So kinakailangan, kagaya ng babaeng Samaritan, kung paano siya nauhaw, kung paano niya hinangad na kunin yung tubig ng buhay sa pag, ganun din dapat ang gawin natin para mapunuan ang kinakailangan natin sa ating puso. サマリアの人たちがイエス様のところに来て、そしてその女にもう一度言いました。一緒に読みましょう。 So basahin natin kung ano sinabi rito ng Samaritan woman doon sa mga taga-Samaria. 1、2、3。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと知っているのです。自分の救い主を見つけると、自分の将来が変わります。 So the moment we found yung ating tunay na Savior, ang ating pag-ugali, ang ating buhay ay magbabago din. 人は希望を見つけると生まれ変わることができる。 So ang tao kapag natagpuan niya yung pag-asa sa buhay, ito'y magiging dahilan din upang siya may panganak na muli. この女は、ね、本当に完全に生まれ変わりました。 So kung titignan natin yung Samaritan woman is completely, siya ay naka-encounter o may pagbabagong nangyari sa kanyang buhay. 人目を避けて隠れていた女が、彼女は人々に神様を証しする、伝道者に生まれ変わりました。 She was a woman na kung saan is nagtatago lang, ayaw makiharap sa tada sa kanyang pamumuhay. Pero nung siya ay mabago, siya ay naging isang missionary na kung saan gustong-gusto niyang humarap sa tao at i-testify ang kanyang buhay. 罪だらけの女が真の礼拝者に生まれ変わりました。 Ito yung buhay na kung saan ang babae ito ay dating makasalanan, ngayon ay naging isang true worshiper na laging humaharap sa そして今、乾いていた心から、その奥から、ね、もう湧き水のように神様の愛が溢れ出て止まらないことを彼女は発見したんです。 And then na-encounter niya ngayon na sa kanyang buhay, after na maranasan niya ito, nagsimula na ngayon yung bukal ng buhay sa kanyang puso na ito'y umaapaw lagi sa kanyang puso. 皆さん、ここにニコデモへの、答えがある。 So ito yung kasagutan doon sa tanong ni Nicodemo sa Panginoon Jesus. 人はどのようにして生まれ変わるでしょうか。 So ito yung tanong niya, paano bang ipanganak na muli ang tao? 心が変えられると人は生まれ変わる。 Kapag ang puso ng tao yun ay nagbago, ang tao yun din ay magkakaroon ng pagkapanganakan muli. その心を変えることができるのは神様の愛だけです。 Ang makapagbabago lang sa puso ng tao ay ang pag-ibig ng Diyos. 一番最初に言いましたね。人には、感情のタンク、ラブタンクという愛を受け取るタンクがあるんだと心理学者が言ってます。 So merong sinasabi, sa una kanina binanggit ko na sinasabi ng isang scholar na ang ating puso, kung meron tayong love tank sa ating puso. この、ラブタンクを作ったのは誰ですか？ So sino bang gumawa ng love tank na yon sa ating puso? 神様がそのように人の心を作ったんです。 Ang ating Panginoong Diyos ang lumikha ng love tank na yon sa ating puso. 神様が人間は動物とは違って愛がなければ生きていけないように、満足できないように作ってるんです。 So ang ating Panginoong Diyos, nilikha niya ang tao kakaiba sa mga hayop.
Dahil ang pagkakaiba natin is meron tayong puso. Na kung walang pusong yun, alam niya na hindi mabubuhay ang tao, kaya nilagyan niya tayo ng puso. そしてこのラブタンクを本当に満たすことができるのは神様の愛だけです。 At yung love tank na yun na nasa atin, ang makakapuno lang noon ay yung pag-ibig din mismo ng Diyos. 神様が私たちの心に、ね、小さなスペースを残しておいて、神様の愛だけがそこにはまるように作ったんです。 So, nilikha ng Diyos ang ating puso na talagang merong space na kung saan ang makakapuno noon ay ang pag-ibig lamang ng Diyos. 私たちの中に神様の愛が入ってくるときに、そのスペースが完全に埋まって、ラブタンクが常に満たされていく。 Because for us, the moment na yung pag-ibig ng Diyos ay mapuno, pumasok doon sa space dito sa ating love tank, yun yung time na mararanasan natin yung kapunuan. 心が満足できていない人がいるでしょうか。 So, meron ba ditong hindi pa satisfy, hindi pa puno ng pag-ibig ng Diyos? 何かが足りないと感じている人がいる。 So, nararanasan nyo ba yun na parang laging may kulang sa inyong buhay? 谷川の流れをね、下へ求める鹿のように心が本当に植え替えている人がいるでしょうか。 So, meron ba rito sa atin na kagaya ng isang usa na nauuhaw ng isang tubig na gusto niya uminom ng tubig doon sa tunay na dumadaloy na tubig? もし自分の心が本当に植え替えているとしたら、ね、あなたこそ真の礼拝者にふさわしい。そして今が神様を求めるその時です。 Dahil kapag naranasan natin yung ganong karanasan, hindi pa tayo sinasabi na dumarating sa punto na tunay na mananampa o worshiper ng Panginoon. And this is now the right time kung saan kailangan natin baguhin ang pamamaraan ng ating puso. そして神様は心から神様の愛をしたい求める、渇き求めるものを真の礼拝者として求めているわけです。 Dahil ito yung hinahanap ng ating Panginoong Diyos na yung bawat isa ng mananampalataya ay magkaroon talaga ng buwan sa kanyang puso. Nahangarin siya o makaranas ng pagkauhaw at papunta sa kanya. じゃあ今祈りましょう。神様に本当に自分の心を本当に満たしてもらえるように、そして本当に自分に必要なものが与えられるように祈りたいと思います。 So idalangin po natin na tunay nga ng dakilang Diyos ay pumulo sa ating puso at kung ano ang tunay natin kinakailangan, ito ay kanyang tunay na punuan. どうぞお立ちください。じゃあ一緒に祈りたいと思います。 じゃあ今心を静めてどうぞ本当に、今心を神様に向けてください。 Buksan po natin po ating mga puso ngayon. Tignan natin ating sarili. Tayo tayo sa harapan ng Diyos at ihayag natin kung ano man ang nilalaman ng ating puso sa atin. 自分の心の井戸は今どういう状態でしょう。 Tignan natin kung ano bang uri ng balon meron tayo sa ating puso. 私のラブタンクは今何%ぐらい満たされているでしょう。 Tignan natin kung ilang percent ba ang laman ng love tank sa ating puso. 時には完全に満たされたと思ってもすぐに乾いていきます。 Or sabihin na natin na ito'y napupuno pero agad-agad na ito'y nakakaranas ng pagkabuhaw. 私たちには日々湧き水のように心の底から湧き出てくる愛が必要です。 So, kinakailangan na sa ating puso araw-araw, hindi lamang ito mapunaw, kundi ito'y umapaw kagaya ng isang balon o sabihin natin well of spring. ため池ではなくて湧き水のように、湧き井戸のように私の心が変えられなければまた乾いてしまう。 So, tunay nga na unless ng ating puso ay mabago na kagaya ng isang spring at hindi lamang isang tangke na ipunan ng tubig, hindi po natin mararanasan yung tunay na kapunuan sa ating buhay. イエス様だけが私の心を湧き水のように変えるとあなたが約束してくださいました。 At ito'y pinangako sa atin ng ating Panginoong Jesus na siya lang ang makapagbabago ng ating puso na ito'y babaguhin niya ng mag-iisang tukal ng buhay. 主よ、私たちは今まで生きていていろんなものを探し求め、いろんなものを心の中に入れてみました。 So,
tunay ng Diyos na ang aming puso, iba't ibang mga bagay aming hinanap, sinubukan namin na ito'y punuan ng iba't ibang mga bagay. しかし私の心を本当に慰め、私の心を本当に満ち足らせ、この上乾きを止めるものはありません。 Pero Lord, di namin natagpuan ang tunay na kapunuan, bagkus lagi nararanasan namin ang kakulangan sa aming buhay. 私の心の中には穴が開いて、そこを完全に満たすことができるのはあなたの愛だけです。 Tunay na Diyos na sa aming puso ngayon, sa aming balon ay mayroong butas. At ang makapagtatakip at makapagbubuo, ganun din na makapupulo na ito ay ang pag-ibig lamang, Panginoon. あなたが私を作ったときに、あなたがそのスペースを作りました。 Dahil ikaw, Panginoong Diyos, at siyang lumikha, nung nilikha mo ang puso namin, yung space na yun na dapat na mapunuan kami, ikaw po ang makapunuan. Ikaw din po ang lumikha. 今私のラブタンクは上乾いています。 Lord, ang aming puso o ang aming laptop ngayon ay nauuhaw. 愛されたいと思って、本当に愛に上乾いています。 So, pangad man namin na kami ay hindi ko maranasan namin ang mapunan ng pag-ibig, pero patuloy namin na naranasan ang pagkauhaw. 私の心を本当に愛が湧き出る、生ける水が湧き出る命の泉と変えてください。 Dalangin namin ang Diyos na mapagbuhin niyo ang aming puso. Ng puso ito ay magiging isang balon ng buhay na kung saan ay umaapaw lagi ang pag-ibig. このぽっかりと開いた心の穴に聖霊様、今あなたをお迎えします。 Dalangin namin na nawa ang Espiritu Santo and Holy Spirit, you acknowledge your presence right now, na nawa ikaw ang pumuno dun sa butas o ano pa mang pagkukulang sa aming puso. あなたが心に住んでくださるなら、私は二度と乾くことがありません。 Dahil tunay na, Panginoong Jesus, Holy Spirit, kung ikaw ang manirahan sa aming puso, hindi na po namin mararanasan pa ang pagkauhaw. 私はあなたに心を開きます。 Pinuksan namin, Panginoon, ang aming puso para sa iyo. あなたに上乾きます。 Nauuhaw kami dahil sa inyo. 心を捧げて礼拝します。 Tinatas namin ang aming puso sa inyo ngayon bilang aming pagsamba. あなたの愛で私の心を満たしてください。 Nawa, Panginoon, punuan niyo ng pag-ibig ang bawat puso ng isa't isang natin. アーメン。じゃあ一緒に歌いましょう。 Maraming salamat. Everyone needs compassion. Everyone needs compassion. Love that never failing. When mercy for me. Everyone needs forgiveness. Kindness of Savior. The hope of nation. 誰もが必要な、誰もが必要な憐れみとあの愛、降り注いで、誰もが必要な救いと許し、そして希望 Savior Savior He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Of the salvation He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as your friend. So take me as you find me. All my fears abandoned, and fill my life again. I just like to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever.
私にも打ち勝つ神。Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. ハレルヤ。愛する主よ。ハレルヤ、minamahal natin Diyos. あなたは私のすべてを知っておられます。alam niyo Diyos ang lahat ng bagay sa amin. しかし私の問題や私の悩みや苦しみが山のようであったとしても、あなたは山をも動かすようなお方です。 Subalit o Diyos, kahit gaano pa man kalaki ang problema, kahit sabihin na gabundok man ang problema na aming kinakaharap, ikaw ay Diyos na makapagkikilos kung maaalis yung mga bundok. そしてあなたにはそれができます。 Then alam namin o Diyos na lahat ng bagay ay kaya niyo sa amin. あなたは私のことを誰よりも心配してくださる方です。 Ikaw o Diyos ang tunay na nakikilang sa aming buhay. そして私以上に私の心を作り変えたいと願っておられる方です。 Then ikaw ay tunay na Diyos na nagdi-desire, na above sa aming mga desire, sa aming buhay. Hinahangad niyo na pag-uwi ng takbo ng aming puso. 主よ、私の山を動かしてください。 Lord, dalangin namin, please move all our mountains. そして私の嵐を鎮めてください。 Then dalangin namin nawa patigilin niyo ang storm o bagyo na dinadanas namin sa aming buhay. そして大海を歩いて渡る信仰を与えてください。 Dalangin namin na kung saan man kami lumakad na parang nawawala kami pag-asa po. Lord, bigyan niyo kami ng tunay na pananampalataya. そしてこの空っぽの井戸をあなたの愛で満たしてください。 Dalangin namin ang aming bakanting puso, sabi ng balon sa aming puso, nawa ito'y punuan po ninyo sa oras na ito. 期待してイエス様の皆によってお祈りし Ito'y ます。 aming inaasahan sa iyo at nawa na magpunan niyo sa amin sa pangalan ng Panginoong Jesus. アーメン。アーメン。主に感謝の心からの